nagpasya na ang NBI Dangerous Drugs Division na mag-apply ng search warrant para mapasok na ang naturang bahay. Nadakit naman yung case natin. Hindi naman natin dinay. But instead, tinugor tayo na lalagyan natin consistent niya. Para at least there are no loopholes. Next step is for us to refile or i-withdraw natin yung fill line natin ngayon and then i-refile natin tomorrow ulit. Sa wakas, ibinabana ng korte ang search warrant laban kina Abdul Gadi at Raynida Faizal, ang mag-asawa na pinaniniwala ang namamakala sa pagre-repack at pagbebenta umano ng mga peking anti-rabies vaccines. Kinabukasan, March 19, kasama ang resibo, ikinasa na ang isang malawakang operasyon na may pinagsalib na puwersa ng NBI, DDD, FDA at iba pang departamento ng NBI. Operation natin ngayon is to serve a search warrant for violation of 9711. This is a hostile environment. This is not a friendly environment. You know the area, diba? Hopefully, nagbago na sila. These people are very sensitive. No? If you're disrupting their religious beliefs, something is going, we're gonna get in trouble. Itong likod. Ano, standby na tayo ha? Pagdating sa target location, tayo. Go, go, go. NBI! Royna! Raynida! sumalubong ang isang babaeng nagpakilala bilang si Regine. At reklamo niya, nakakahiya raw sa mga kapitbahay. Sir, nakakaya po sa kapitbahay, Ay, sir. kaya nakakaya din po kasi ginagawa ninyo. Manahimik na lang po kayo, ma'am. Ito po kasi sumalag kami dito. Para mag-search dito sa bahay nyo, sa premises nyo, dahil may mga hinahanap kami mga vaccines na adulterated. Itong search warrant na to galing mo sa korte, ha? Sige po. Legal po yung pag-search natin dito. Ngayon, bibigyan mo namin kayo ng kopya. Ang problema po kasi, sir, wala po kasi dito yung hinahanap niyo pong name. Sino? Sino pong hinahanap niyo? Kasi wala po siya dito. Ito siya, si Abdul. Di ba? Ano Ikaw pong si name? Hindi po, origin po ako. Hindi po ako si Raynida. Raynada. Hindi po. Ah, di okay. Tsaka natin pag-usapan yan. Bago simula ng pagkakalugog sa bahay, inikot ng mga operatiba ang mga kwarto para siguraduhin walang nagtatagong armadong tao sa loob ng mga ito. Pagdating sa sala, tumambad ang kahon-kahon ng mga bote ng bakuna. Ito. Ang daan-daang anti-rabies vaccines na may iba't ibang tatak. Nakalapag lamang sa sahig at tila ikakarga pa lamang sa mga kahon. Sa mga mesa, nagkalat naman ang mga sticker na ikinakabit sa mga vial o yung bote ng mga bakuna. Nakita rin ang mga papel na inilalagay sa loob ng kahon ng vaccines. Insert! Ito yung nilalagay sa loob. Insert po yan, insert. Ito. Dami ah! Ano Oh! po yan? Kay! Attorney Kay. Yes. Saan galing yan? Dami. Pero hindi po alam na may kasamang ganyan. Ano? Pinapagawa lang sa amin talaga eh. Maya-maya pa, sina Abdul at ang babaeng nagpakilalang Regine mukhang gustong magpaliwanag. Kumuha kami ng Commission. Pinapagawa sa amin ng mga Indian. Kaya talagang wala kami pinitinda dito. Habang iniimbentaryo ng mga otoridad ang mga anti-rabies vaccines at iba pang mga gamot, depensa ni na Abdul, original naman daw ang mga gamot na kanilang ninenegosyo. Saan ba galing yan? Sa India, pinaka-repack po sa amin. Pero original po yan, hindi po yan fake. Hindi naman kaya ng konsensya kung magbenta ng fake. Napakagandang counterfeit talaga. Okay lang po, ganun po. Kaya nga ang daming naloloko, napakaganda ng pagka-counterfeit. Sa isang ampule, ilang shots yan, so ilang tao na kaagad ang bibiktima na nito. Hindi siya gagana as intended. Hindi na natin sugal mo na yun kung tatalab,
or hindi siya tatanap. Diba? Kasi hindi natin alam kung ano yung laman ng loob, yung fluid sa loob. Hindi mo alam kung tubig ba to o ano. Yung mga biologicals po kasi na ganito, kailangan naka-maintain siya sa biorhythm. No? So, ibig sabihin, merong certain temperature na minomonitor, hindi pwedeng bumaba at a certain temperature. Ngayon pa na mainit yung panahon. So, definitely, yung efficacy nito is wala na talaga siya. Hindi na siya magiging effective. So, marami po silang brand na pinaka-counterfeit. Hindi ko po in-expect na ganito kadami. Kaya po, na-alerto tayo kasi gaano kadaming buhay yung masasagip natin from this operation. Sa patuloy na pagsusuri ng NBI at FDA sa mga produkto, nagulat sila nang makita ang isang bagong brand ng anti-rabies vaccine na pineke na rin. Medyo bagong bagong produkto, yet Nandito na. inano na nila. Counterfeit na. Hindi sa store ng ganyan yan. Legit yan. Bukod sa mga selyadong bakuna, namataan din ng mga operatiba ng NBI at FDA ang mga bote o vial na walang laman at walang tatak. Pero mukhang business is doing good dahil bukod sa anti-rabies vaccines, nadiskubre rin ang iba pang klase ng mga gamot na posibleng nire-repack at pinipeki rin daw. Ito po ay Hep B vaccine. No? May nakalagay po dito, store between 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius. So definitely, with our temperature at the moment, it's room temperature. No? Kahit po sabihin na natin na ito ay hindi nirepack dito, kunwari ito ay totoo, pero ang storage po nito, nawala na po ang efficacy niya. 200 metro mula sa unang tinarget na bahay. Sunod namang pinuntahan ng mga otoridad ang isa pang bahay kung saan naman daw iniimbak ang iba pang anti-rabies vaccines. Pagpasok sa loob ng bahay. Surprise! Mahigit 3 kwarto ang naglalaman ng mas marami pang kahon ng anti-rabies vaccines. Kinailangan pa niyang umupa ng isa pang lugar. Para Ganun kalaki ang operation. ganun kalaki yun. Sa mga packaging, mukhang legit na legit. May QR code din ang mga label ng mga gamot pero nasubukang i-scan ng FDA. Oh, hindi ma-detect. Wala. So fake. So, talagang So fake pinipeke. talaga. Paglilinaw ni Abdul, repacker lamang daw sila ng mga bakunang natagpuan sa kanilang mga property. Eh, sir, yung sticker na nilalagay mo kasama Oo, na. kasama nila. Pagka limbo, binigay nila to, may kasamang sticker. Manufacturer, parang gano'n repacker. O repacker lang. Repacker. Sa gitna ng pag-iikot ng resibo, nakanap namin ang isang notebook. Ito, 2025 na record. Nakasulat dito ang records ng iba't ibang lokasyon at bilang ng mga bakunang inilalabas. Saan pinakamalayo, ma'am? Candelaria, Quezon. Nako, sir. Meron tayo naging death doon, Laguna, Alaminos, Bulacan, Dagupan, Bohol, Tagbilaran, Butuan City. This is in Mindanao. Nang makumpiska na ang lahat ng mga bakuna, kahon, electronic devices at iba pang paraphernalia, sinimula na ng mga otoridad na hakutin ang mga ito at ikarga sa mga sasakyan. Lahat ng ito magsisilbing ebidensya para sa mga kasong isasampa laban kay Abdul at sa babaeng nagpakilalang si Regine. Ayon sa estima ng FDA at NBI, hindi bababa ng 30 million pesos ang halaga ng mga nasabat na anti-rabies vaccines. Dahil kumpirmadong counterfeit at adulterated o pineke ang mga gamot na natagpuan, huli at may kulong ang mga suspect. Pero ang babaeng unang nagpakilala bilang Regine, pumapalag pa. Sir, huwag niyo pong isama ng please. Oh, masasaktan ka pag kinani sa labas. Gusto mo? Wait lang na lang. Sige, wait lang po Sa huli, wala nang nagawa ang mga suspect at dinala na sila sa opisina ng NBI. Pagdating sa headquarters ng NBI, tinukoy na sina Abdul bilang mga suspect para sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009 at RA 8203 o Special Law on Counterfeit Drugs. Pero ang babaeng unang nagpakilala bilang Regine nang bigyan ng kopya ng search warrant. Ikaw ba si Rainida Faisal? Hindi po. Tao lang po ako dito. Anong name mo? Ano po, Regine po. Kumpirmadong si Rainida Faisal na siyang nakapangalan sa search warrant. Sinubukan ng resibo na kunin ang panig ng mag-asawa pero tumanggi na silang magsalita.
Antayin ko lang po muna may makuha kaming abogado Okay. bago magsalita. Alright. Mahirap po kasi yan, ipapublish niyo po kasi yan. Ayon sa FTA, malakas ang mga ebidensyang nakalap sa bisa ng search warrant. Since ito po ay isang residential house, no? So wala po silang license to operate mula sa FDA. Per se po, illegal po ang kanilang ginagawa. Maituturing daw nila na isa sa pinakamalaking operasyon ng kinakakantungan ng reklamong unang dinulog sa resibo. Yung operation po na ginawa natin ngayon ay very significant kasi marami po tayong nakita sa loob ng mga peking bakuna. Sabihin na po natin na hindi peke yung mga bakuna, pero yung handling at storage po nito ay wala na pong nagiging bisa yung mga bakuna natin. Marami po tayong naisalbang buhay sa dami po ng nakita natin sa loob. Para sa NBI Dangerous Drugs Division, may tuturing ng tagumpay ang pagsabat sa daan-daang libong nirepak na vials ng mga bakuna. Nakapagpiyansa man sina Abdul at Rainida noong March 2026. Patuloy nilang haharapin ang mga kaso sa mga pagdinig. Sisiguruhin daw ng ahensya na mapapanagot ang dalawa sa batas. Ang kaparusahan nito, if you will be found guilty, is 6 years to 12 years imprisonment at mayroon pang fine yan. Tuloy-tuloy na operasyon, amin pong bamanmanan at titingnan pa yung mga leads dito sa grupong na nahuli na ito kung sino po yung mga kasama pa nila. Sa programa ng Resibo, GMA7, maraming salamat sa inyo. Hindi namin magiging matagumpay itong operasyon na ito na napakalaking bagay at napakalaking tulong sa ating mamamayan, sa ating bansa. At umaasa kami na patuloy tayong magtutulungan. Abangan sa resibo ang resulta ng mas maigting na pagsisiyasat ng mga otoridad para matukoy ang mga lugar na pinagbabagsakan ng mga bakuna. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel